guys, welcome sa aking munting YouTube channel, Discarding Masipag TV, kung saan iba't ibang uri ng topic ang ating pag-uusapan. Pero dahil bago pa itong YouTube channel natin, please subscribe, like, comment, share, and hit the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos natin. And then guys, huwag nyo lang pansinin yung ating pagtatagalog kasi Bisaya matanda ko, so nayusahay ko na palisog kita Tagalog. Parihaan ng magkano ka dumating. Another one. Magkano ka dumating? Gago! Mga ganyan ba? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hello, mga kasipag. Wash out sa inyong lahat dyan. Isang napakagandang araw na naman para sa ating lahat mga kasipag. Sa videong ito pag-uusapan natin ang salitang utang, kung ano ba ang utang. O masama bang mangutang? Dahil bagong-bago pa lang ang channel natin, huwag kalimutang i-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share, at higit sa lahat huwag nating kalimutang i-tap ang ating notification bell para updated ka sa mga upcoming videos natin. Pero bago yun gusto ko lang pasalamat ang isang tao, sobrang nakapagbigay inspirasyon sa atin para gumawa ng mga videos. Gusto ko lang pasalamatan si Kuya Chris TV. Kois, maraming salamat sa mga tutorial mong sobrang napalinaw at sa mga motivation mo, sobrang napahanga niyo po ako. Uulitin ko Kois, Kuya Chris TV, maraming salamat talaga. Mga kasipag, kung marami ang mga nababaon sa utang. Syempre meron ding hindi, so sa mga walang utang dyan yung walang problema sa buhay, mangutang kayo para may libangan din kayo. What? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So yun mga kasipag. Proceed tayo, kasipag. Ikaw ba, ay gipit na? May emergency pero wala kang pera, may pera naman talaga, ngayon. Sabihin na nating na may pera ka, pero alam mong hindi magkasya. Kanino ka lalapit, kanino ka hihingi, ng tulong? Well mga kasipag, literal na ba't ka mahihiya? Alam naman natin na karamihan sa atin ay utang is life. Lalong-lalo na ngayon na ang hirap pag walang-wala ka talaga. So yun mga kasipag, malibang mangutang. Well mga kasipag, sa dinami-dami ng aking na-encounter lalong-lalo na doon sa mga nalulunod na sa utang. Yun bang mawawalan ka na ng lakas para magsusumikap kasi sa sobrang dami ng bayarin. Karamihan rin sa mga nababon sa utang na parati kung nakikita ay ang mga small businesses o yung tinatawag na sari-sari store. Maniniwala ka ba kasipag, na ang utang ay napakalaking tulong niyan sa buhay ng isang tao? Kahit ano pa ang estado ng iyong buhay kasipag, mapamayaman ka man o mahirap, matutulungan ka talaga ng utang. At ito pa mga kasipag, wala namang tao na walang utang. At para naman sa mga kasipag natin, walang tigil sa pagsusumipag kahit pa napakaraming problema dumating at napakaraming utang na bayarin. Ito lang tandaan natin na hindi po masama ang mangutang. Para sa akin lang naman, sariling opinyon at karanasan mga kasipag. Hindi naman talaga masama ang mangutang. Paano masabi? Kaya ako nasasabi. Ay dahil kung may salitang utang nakapagbibigay yan ng benefit sa both side. Sa nagpapautang at sa nangungutang. Ganito yan, mga kasipag. Kung sa side muna tayo ng nagpapautang. Karamihan sa mga nagpapautang. Lalong-lalo na sa mga small lenders o kung may kakilala kayo na nagpapautang kahit na pasimple at pa-small amount lang. Karamihan sa mga yan. Hindi nila alangkip ng anong gagawin nila sa pera nila. O di kaya hindi nila type or hindi nila lenya ang pagbibusiness or tinitignan na nila ang situation sa sarili nila na hindi mapapalago ang pera nila kung sila mismo magmamanage ng business. Kaya naghahanap yan sila mga kasipag ng mga taong nangangailangan ng pera. Lalong-lalo na sa mga businessman or businesswoman na may knowledge at kakayahan.
na mag-manage at palagui ng pinapahiram nila. Which is yung pinapahiram naman may interest kaya. Pag binabayaran na o binabalik-al na yung perang nahiram may interest na kaya tulong na rin yun sa nagpapahiram. Sa mga nangungutang naman, nakakatulong din ang utang. Lalong-lalo dun sa mga borrowers na may discarte sa pag-manage ng pera, yun bang kahit wala silang pera. Pero ginagamit nila yung pera ng ibang tao o di kaya gagamitin nila resources ng ibang tao para palaguin. Mga kasipag, nagiging mali lang ang pangungutang kung nangutang ka pero wala kang plano magbayad. Especially doon sa mga ginagawang libangan ng pangungutang. Kahit wala namang resources na kinukuhanan pambayad sa utang. Ang utang kasi mga kasipag, may dalawang klase yan. Nakaramihan sa mga nangungutang ay hindi alam ang dalawang klase ng utang. Dalawa lang talaga yan mga kasipag, yun yung bad debt at good debt. Dito sa bad debt, mga kasipag, number 1 sa grupong ito yung mga nangungutang dahil may gustong bilhin, nangungutang dahil may gustong bilhin, halimbawa nangungutang kahit malaki interest para makabili ng bagong cellphone. Isa yang malaking kamalian mga kasipag. Kasi dapat naman talaga pag may gusto tayong bilhin pahirapan at pag-ipunan natin. Isa rin sa pasok sa bad debt is yung nangungutang para sa pang-araw-araw na tuition, which is sobrang napakalaking mali. Imagine, mangutang ka with interest para sa araw-araw na gastusin. Ano pang matitira sa atin yan kung yung pang-araw-araw natin is inaasa natin sa utang? Hindi ko po nila lahat pero meron talagang mga ganito ang ginagawa parent. Well, sino ba namang nagsasabing walang taong naghihirap? Ito mga kasipag is wake up call sa mga nangungutang na hindi alam ang aspeto sa utang. At alam kong marami pang mga maling purpose para umutang. Mga kasipag, kung meron pa kayong mga bad debt na alam, huwag mag-atubiling i-comment down below sa comment section natin nang sa ganun ma-share naman natin. Dito sa good debt, mga kasipag, dito belong yung mga matatalinong nangungutang. Dito mo makikita yung mga successful na tao. Kahit pa, dumadaan din sila sa pangungutang. Kaya sila tinatawag na matalinong nangungutang kasi nangungutang sila mga kasipag na ang mindset nila is mapapalago nila ang hinihiram nilang pera. Yun bang umutang ka sila per business yung purpose? And karamihan sa ganitong mindset ay successful talaga. Ngayon mga kasipag, kung idadaan natin sa eksamin ang bad debt at good debt, ito yung results mga kasipag. Sa bad debt kahit baliktaran mo man yan ng paulit-ulit, wala ka talagang mai-achieve sa sarili mo. Kung puro bad debt ang parati mong ginagawa. Where is kung sa good debt mga kasipag? Kahit pa may hindi naayon sa plano mo, may mag-gain ka talaga, hindi lang experience ang makukuha mo kundi mag-go-grow ka talaga. So yun lang mga kasipag no. Kung meron man kayong mga suggestions na pwedeng ma-share or mga katanungan, just comment down below sa ating comment section. Salamat!